Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Movie Rada ko. At syempre, makakasama nyo po palagi ang inyong lingkod sa anumang aspeto ng buhay, anumang mangyari. Tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. At dun nga po pala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga ka-BBM natin, pasensya na po kayo kung sakali pong meron po ako nasabing hindi maganda. Bunga lamang po yun ng matinding kahirapan na aking pong nararanasan. Halos stress na po kasi ako itong mga nakaraang araw, dahil nakikita ko po yung hirap po nararamdaman ng aking mga anak, yung sitwasyon namin na halos wala na pong madukot sa bulsa dahil nga po sa sunod-sunod na problema, no? Pero ganun pa man, naniniwala po ako na mataas at malawak ang pangunawa po ng ating mga subscriber. So pasensya na po kayo kung minsan na ibubuntong ko po sa inyo yung sisi kung bakit wala po kaming, pasensya na po kayo, no? So salamat din po sa pangunawa ng ating mga kababayan. Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, siyempre magandang araw nga pala sa ating butihin at minamahal nating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? So pag-usapan po natin ito pong si Boy Budlat. Siyempre magtataka kayo, sino ba itong sinasabi ni Epifanio Labrador na Boy Budlat? Ay alam namin Boy Budlat si Marcoleta. Ay hindi po, iba pong Budlat yon. Yun po si Boy Mata alias Boy 2000, no? Na kung saan ay nangakong pag siya ay naging senador, mababayaran niya yung bayarin natin sa kuryente, lalong-lalo na kung ito ay nagkakahalaga lang naman ng 2,000 pesos. No, pero wala, nabudol tayo Yan sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapaniwala sa magagaling magsalita. Lalong-lalo na po, kaalyado ito ni Boy 10,000 o Boy Gismil na si Cayetano, na kung saan parang airport yung noo. Parang paliparan pala yung noo, sorry. So ito naman si Boy Budlat, no? Ito yung payat na parang may sakit na TB pero malaki yung mata, na kung saan ay natuklasan po, mga minamahal ko mga kababayan, na isa pala sa gumawa ng karahasan ay nagtatakip, kaya pala todo agad siya, kumbaga defensive agad siya. Kunyari pa siya nagalit sa mga NPA, galit sa mga ganito, pero kaplastikan lang pala yon. Talaga palang sila ni Tapasio ang siyang may kagagawan ng kaguluhan, na kung saan ay nagdala ng mga taong masasabi natin talagang hangad ay kaguluhan, hindi po kapayapaan, no? So pinadalan siya ng supina, pinadalan siya ng so kasunod nito pag hindi siya man ay warrant, no? Ngayon, pagkatapos na pinatawag siya, nagpasikat na naman si Boy Budlat. Ayun, may sinabi po siya. So para maintindihan po natin kung anong sinabi niya, eto at panoorin po natin. Dahil dito, Martin Romualdez, BBM, kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpoena, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Remulla, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tupa si Boying Remulla. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boying Remulla. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sino? Si Remulla? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint yan sa ombudsman. Yang si Remulla. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So sabi niya, kahit pa daw nasa loob siya ng bilangguan, no, hindi pa rin daw siya titigil, no? Talagang titirahin pa rin daw niya ang ating mahal na Pangulo, si Saldico, maging si Romualdez. Wala naman kami pakialam sa iyo kahit pa nasa imperno ka di tumira ka ng tumira, di ba? Ang problema, sino ba mahirapan? Ikaw, dahil tukmol ka, no?
itong muklo na to. Alam niyo mga kababayan, ito po yung may sayad din na muklo. Ang tawag ko po sa mga Muslim na wala sa ayos, wala sa sarili, muklo. Yan po yung itsura ng muklo, no? Tinatawag na muklo sa Bisaya. Yan po yung mga baliw na Muslim, no? Na kung saan hindi yata niya nakikita yung katotohanan. Hoy, Mr. Budlat, bago ka magsalita, bago ka tumira, baka hindi mo nakikita, baka kung gusto mo maniwala kami sa iyo, kung gusto mong mapaniwalaan ka, dapat ang una mo palang tinira, kung ako sa iyo, tokmol ka, si Duterte. 'Di ba? Sino ba yung umutang ng trilyon-trilyon at binulsa lang? Sino ba yung kumuha ng 51 billion na binulsa lang kaya lumulubog ang Davao City? Tokmol ka pala eh. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong batang ito po kasi dahil gusto lang niya sumikat, gusto lang niya di ba? So yan na napala niya. Yan sinasabi ko sa inyo, maraming mga DDS na dahil sa kakupalan, dahil nga sa nadadala sila sa katarantaduhan, kahayupan, kademonyohan ng kanilang iniidolo, marami sa kanila napapahamak. Mayroon pang ang iba dyan, kagaya ng isang DDS din sa Cebu. Ano nangyari? Hinuli ng NBI. Hinuli ng NBI kasi bakit? Gumawa kasi ng isang nag-post kasi ng isang picture na akala mo ay tama, akala mo ay maganda. So anong na pala? Hinuli. Kaya natitiyak na natin na mapupuno po ang kulungan ng mga DDS. Mapupuno po yan dahil po sa mga kagaguhan, katarantaduhan, kabobohan na mga taong katulad po nito ni Boy Budlat. Diba? Na may sakit sa TV, may sakit sa utak. Wala naman kami pakialam sa iyo eh. Kahit pa, pero ito lang gusto ko sabihin sa iyo Gusto ko paliwanag sa iyo, baka kasi hindi mo alam ang ginagawa mo. Sa bagay, alam niya. Pero dahil nga bayad itong kupal na to, buwis buhay na lang siya at sumisip-sip kay Sara. At sabi pa nga niya, kaya yung gusto nga si Boying kasi para mapadali yung pag-impeach kay Sara, tarantado. Ano gusto mong gawin ng ombudsman? Ano gusto mong gawin ng aming Pangulo? Ano gusto mong gawin namin? Hayaan si Sara sa pagnanakaw niya? Dapat lang naman talaga makulong si Sara eh. Nakita mo naman siguro baliw katulad mo, siraulo katulad mo, tarantado katulad mo. Palibasa pareho kayong gago kaya hindi mo nakikitang diputa ka. Kaya siya rin masasabi ko sa yung gunggong ka, magpagupit ka muna. Dahil mukhang mas makapal pa o mas may laman pa yung buhok mo kaysa sa utak mo. May parari-rally ka pa, tarantado ka. Kung papatulan ka naman talaga, pwede kang, kahit ako, pwede kitang bugbugin eh. Di ba? Sa totoo lang, naaawa na lang sa'yo kasi may nabalitaan ako na ito pala talagang batang ito, meron pala tong hindi magandang kondisyon sa utak. May tama pala talaga to sa utak. Kita nyo? Utusan ba naman niya yung mga niya? Dala niyo na ba yung mga posporo nyo, yung mga lighter ninyo? Pagkatapos na hindi nagkatututo, hindi nagkaayos-ayos yung kanilang plano, naging mabait. Huwag tayo huwag tayo sumama sa mga lumilika ng gulo. Pero gustong manunog. Tarantado ka pala eh. Palusot ka pang demonyo, sampalin kita dyan na walang kamay-kamay eh. Di ba? Kaya kayo mga DDS, makinig kayo, kayo mga kupal kayo. Kung may gagawin kayo, siguraduhin nyo lamang na hindi makukuha, hindi kayo malalaman ng mga tropa. Hindi kayo mahuhuli ng NBI. Mga kupal kayo, mga tarantado kayo, mga demonyo kayo. Yun na lang kasi, ayaw nyo na lang kasi magsitino. Ayaw nyo na lang kasi manahimik. Ayaw nyo na lang kasi sumunod sa gobyerno. Sumasama kayo sa mga taong gunggong, sumasama kayo sa mga taong trader, mga mapagpanggap, mga sinungaling. Ano papala ninyo? Natutulungan ba nila kayo? Hindi. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga DDS, ilagay nyo na sa tamang utak o sa tamang pag-iisip yung utak ninyo. Bumalik na kayo sa tamang landas. Hindi nyo napapansin, nagmumukha na kayo mga MP, mga putang ina ninyo. Tarantado tong mga to. Pasensya na po kayo at ang aking hinahangin po. Diba? So sa ating mga kababayan, ang lalo-lalo na sa'yo Boy Budlat magbagong buhay ka na bata, baka may pag-asa ka pa. Kita ko naman sa'yo, basta magpagamot ka lang sa mental hospital, may pag-asa ka pang gumaling. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, may pag-asa ka pa. Batang to,
Inutusan ka lang kasing bumili ng suka, eh, sumama-sama ka sa grupo ni Sara, ano ngayon na napala sa'yo? Tarantadong to. Hindi ko nananahimik ka. Oh, tingnan mo, iniwan mo yung pag-aaral mo, hindi ka nag-aral. Imbis na graduate ka na sana, hindi na, kasama mo kay Sara, yung labas mo niyan, mukha kang ano, basurerong tirik ang mata. Di ba? Oh, kaya huwag mo rin kami tatakutin. Dahil hindi namin pababayaan si PBBM. Ito pakinggan ninyo mga DDS ha. Huwag kayong umasta na para bagang pababayaan lang namin yung aming Pangulo. Anong inaakala ninyo? Nakatingin lang kami? Hindi kami gagalaw? Eh sa totoo lang, kung hindi lang mabait yung aming mahal na Pangulo, pag inutusan kami niya, no, halika, lumabas kayo, dito tayo. Eh baka hindi kayo makilala. Baka gawin namin kayong lugaw. Pasalamat kayo, napakabait lang talaga naming mahal na Pangulo at hindi niya ginagamit ang kapangyarihan niya. Sa totoo lang, pag pinalabas kami ng aming mahal na Pangulo, kaming lahat ng mga supporters, may escort pa kaming mga sundalo, mga pulis. Eh kayo, sinong escort nyo? Abu Sayyaf, Mayelep, na puro naman mga gunggong, tarantado. Pag nasusukol na, pag nauubos na, surrender. Pag marami na uli, lalaban. Pag inubos naman uli, surrender. Yan pinagmamalaki ninyo? Eh mga pakyo kayo, putang ina ninyo. Tarantado kayo, mga gunggong. Walang nga kayo. Pasalamat nga kayo eh. Sa totoo lang eh. Kung palalabasin ng aming mahal na Pangulo at supporters niya, kahit sino pang Poncio Pilato dyan tawagin ninyo eh. Baka sa akin pa lang kayo, wala na kayong, hindi na kayo uubre. Diba? Oh. Tingnan mo yung mga vlogger ni PBB, ay ni Sara. Simula nung kinalaban natin. Umano pa ba? Hindi na. Kasi natakot na sila. Di ba? O yun ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo magsisimula. O tingnan nyo ngayon. Gumawa kayo ng kaguluhan doon sa rally-rally nyo na yan. O ngayon, pinaparusahan na kayo isa-isa. Kinukulong na kayo isa-isa. Papawa epek kayo. Sabi ko sa mga bobo kayo eh. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.